Pinagpalang buhay po sa lahat. Ito po si Brother Chris. Alam nyo ba, dalawa ang kalagayan ng tao kung saan tumatakbo ang buhay nito. Ang una, buhay sa laman, at ang pangalawa, ang buhay sa espiritu. Ang buhay sa laman ay nakatuon sa mga pagnanasa at kagustuhan ng katawan, mga bagay na pansamantala tulad ng kayamanan, karangyaan, kasiyahan sa laman, at mga interes ng mundo. Bagamat hindi masama ang mga bagay na ito sa tamang sukat, kapag ito na ang naging sentro ng buhay, maaari itong humantong sa kasalanan, walang katapusang paghahanap, at kawalan ng tunay na kasiyahan. Sinasabi sa Kawikaan chapter 14 verse 12, ang isang landas ay mukhang tama sa isang tao, ngunit ang dulo nito ay patungo sa kamatayan. Mahalagang tandaan na ang mga mensaheng ito ay hindi nangangahulugang ang lahat ng tao ay mapapahamak, kundi binibigyang diin nito ang panganib na maaaring maranasan kapag ang buhay ay nakatuon sa mga pagnanasa ng laman at hindi sa mga prinsipyo ng Diyos. Ang Diyos ay palaging handang tumulong sa sinumang nais na magbago at lumipat sa tamang landas. Samantala, ang buhay sa espiritu ay nakatuon sa mga bagay na mula sa Diyos, tulad ng pag-ibig, pagkakaisa, kapayapaan, katarungan, at pagpapahalaga sa kanyang mga aral. Ito ay buhay na nakabatay sa pagtitiwala sa Diyos, paglilingkod sa kapwa, at paglalakbay tungo sa Kanya. Ang ganitong buhay ay nagdudulot ng tunay na kaligayahan at kabuluhan na hindi mawawala kahit anong mangyari sa mundo. Bawat isa sa atin ay may pagpipilian kung aling daan ang tatahakin. Ngunit alam natin na ang buhay sa espiritu ang nagdudulot ng tunay na pagbabago, pagpapala, at pagkakataong makasama ang Panginoon Hesus sa kanyang kaharian. Kaya't hinihikayat tayong lumayo sa mga gawi ng laman at yakapin ang buhay na pinapamana ng Espiritu Santo. Ayon sa Galatia chapter 5 verse 16 to 18, kaya't sinasabi ko, sumunod kayo sa Espiritu at hindi ninyo matutupad ang pagnanasa ng laman, sapagkat ang laman ay nagnanasa laban sa Espiritu at ang Espiritu ay nagnanasa laban sa laman, sapagkat ang dalawa ay magkasalungat upang hindi ninyo magawa ang anumang bagay na inyong ibigin. Ngunit kung ikaw ay pinamamahalaan ng Espiritu, wala ka na sa ilalim ng batas. Thanks God, nawa po na pagpala kayo. Please subscribe po, follow, like, and share. God bless you.